Sang-awit ng Pilipinas. Leading innovations, transforming lives. Batangas State University Vision, a premier national university that develops leaders in the global knowledge economy. University Mission, a university committed to producing leaders by providing a 21st century learning environment through innovation in education, multidisciplinary research, and community and industry partnerships in order to nurture the spirit of nationhood, propel the national economy, and engage the world for sustainable development.
University core values: patriotism, service, integrity, resilience, excellence, and faith. College goals. The College of Arts and Sciences aims to provide leadership in quality instruction, research, extension service, and professional training in the arts and sciences. It also aims to produce scientifically trained, economically stable, and environmentally conscious citizens. Moreover, it is also anchored on the philosophy of providing students with humanistic education, geared to enhance their commitment to personal growth and social transformation, thus making them professionals possessing love and faith in the Almighty God, their country, and fellow men. Bachelor of Arts in Communication Program Educational Objectives. This program aims to equip students with the knowledge and skills in the theory and practice of communication, applicable in various professions and contexts with focus on media professions. Batangas State University. Halika na, ika'y sumama, magbibigay kami ng pag-asa, tutulong sa masa, bawat oras ay nakaangkat. Iangat ang tinig ng kabataan, dami ng himig ng karagatan. Sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the boys and rhythm of the sea. Boses ng Bat State yung arason, na Subo ay naririto. Napapanahon, makabago at totoo ang hatid na serbisyo para sa inyo. Isyo ng bayan, talakayin at pag-usapan, nangungunang radyong number 1 sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the boys and rhythm of the sea. Iangat ang tinig ng kabataan, dami ng himig ng karagatan. 96.5, the boys and rhythm of the sea. 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 Maglalayag na! Maglalayag na! Maglalayag na! Ang mga balitang napapanood at rumaragasa. Mga isyong nilambat pa sa iba't ibang panig ng ating bansa. Ay mula sa himpilang Sparta ng Kanlurang Batangan. WBX 96.5, the voice and rhythm of the sea. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Batangas! Ito ang Bat State Ulat sa Umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Batangas! Mula dito sa himpilang kanluran ng Batangan, ito ang Bat State Ulat sa Umaga! Bat State Ulat sa Umaga! Pinaka-napapanahon at pinaka-bagong mga balita. Hatid yan sa inyo ng buong puwersa ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea.
That State Ulat ngayon po ay araw ng Martes, June 20, 2023. Makakasama niyo po ang inyong lingkod, Raymar Barcelon. At ang inyong ka-Bat State Ulat, Lenny Ilaw. Kayo nga ay nakikinig sa inyong pinakapaboritong himpilan ng Batangas State University Aras of Nasugbu. Isang mapagpalang araw para simulan ang isang oras ng magkabuluhang balitaan. At narito na nga ang mga nagbabagang mga balita. Para sa mga nagbabagang balita. Bulkang Taal, Mayon at Canlaon, patuloy na inoobserbahan ng PHIVOLCS. Philippine Brown Rat Snake nahuli sa loob ng isang bahay sa Tayabas City. Higit 300 estudyante nakilahok sa 2-day science camp sa Calaca. Negosyante sa Cavite nakotimbog matapos mamaril ng sasakyan. At FDA, nagbabala laban sa paggamit ng mga lato-lato na laruan. At narito na ang unang ratsyada ng mga balita. Bulkang Taal, Mayon at Canlaon, patuloy na inoobserbahan ng PHIVOLCS. Patuloy ngang binabantayan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS ang mga aktibong bulkan sa bansa, partikular na ang Taal sa Batangas, Mayon sa Bicol at Canlaon sa Negros na patuloy nagpapakita ng aktibidad sa datos ng PHIVOLCS. Nadagdagan ng volcanic earthquakes na naitala sa Canlaon sa nakalipas na 24 oras. Umakyat din sa 5 ang volcanic earthquakes ng Canlaon mula sa 2 volcanic quake noong nakaraang araw. Samantala, nakapagtala naman ang Taal ng malakas na pagsingaw na umabot sa 1,800 meters ang taas at 14 volcanic tremors na tumagal sa 2 hanggang 25 minuto. Kapwa nasa alert level 1 na o kapwa nasa alert level 1 ang Canlaon at Taal. Samantala, patuloy naman ang pagdaloy ng lava mula sa Mayon na umabot sa 1.5 kilometer at nagkaroon din ng pagguho ng lava hanggang 3.3 kilometers. Ibang balita naman tayo, Philippine Brown Rat Snake nahuli sa loob ng isang bahay sa Tayabas City. Namataan ang isang Philippine Brown Rat Snake sa loob ng isang bahay sa Barangay San Diego, Zone 1, Tayabas City, kamakailan. Agad na rumesponde at sinagip ng Tayabas City Environment and Natural Resources Office ang naturang ahas. Ayon sa Tayabas City o Senro, ang Philippine Brown Rat Snake ay isang uri ng ahas na non-venomous o hindi makamandag at madalas na napapagkamala ng kobra. Nakakatulong ito sa pagkontrol sa mga peste kagaya ng mga daga at iba pang maliliit na hayop at karaniwang matatagpuan sa kagubatan o bukirin. Ang nasagip na ahas ay kaagad ding pinakawalan at maayos na ibalik sa kanyang natural na tirahan sa pamamagitan ng mga kawani ng Tayabas Senro. Samantala, higit 300 estudyante nakilahok sa 2-day science camp sa Calaca. Isinagawa nga kamakailan ang 2-day science camp sa pangungunayan ng DENR na nilahukan naman ng nas 300 mag-aaral ng Dacanlao G. Agoncillo Elementary School. Layo nito na maimulat ang isipan ng mga kabataan sa pangangalaga ng kalikasan. Bilang bahagi ng programa, naghatid ang DENR Sentro Calaca ng Information, Education and Communication Campaign kabilang ang symposium at hands-on activities. Nagsilbi namang guest speaker si Forester Karen Sotomango na tumalakay sa ginagampanan ng mga kabataan sa pag-aksyon sa kabila ng climate change. Yan at iba pang mainit na mga balita makalipas ang isang paalala. Araw ng Lunes at isa na namang araw ng paghahatid ng pinakanapapanahon at pinakabagong mga balita.
Dito lamang yan sa Bot State Ulat sa Umaga. O anak, dali na, kain na para may hatid ka na ng tatay mo sa BSU. At sumabay ka na sa tatay mo ha, at pupunta na rin yun sa may Barangay Bukana. Opo, Nay. Sa unang ratsyada ng mga balita, college students sugatan matapos mabundol ng pampasaherong jeep sa Batangas. Galos at pasa sa ulo at katawan. Yan ang natamo ng isang college student na lalaki sa Batangas. Ito'y matapos na masagasaan ng isang pampasaherong jeep. Naku, yun na nga bang sinasabi ko. Kaya ikaw nako ha, mag-iingat ka lagi. Mahirap na. Bukod sa delikado na, nako, pag ganyang na aksidente, paniguradong mabigat din yan sa bulsa. Ang hina pa naman ng pasada ng tricycle ng tatay mo. Nay, huwag ka nang mag-alala. Lagi naman po ako nag-iingat eh. At isa pa, minsan sadyang hindi rin talaga may iwasan yung mga ganyang insidente. Buti na nga lang po may student insurance kami sa Batangas State University. Aba, talaga? Opo, Nay. Alam mo ba na ang Batangas State University hindi lang basta tahanan ng magagaling na estudyante? Inaalagaan din kami doon gaya na lang sa pamamagitan ng student insurance. Sinisiguro nito na 24/7 ay insured ang bawat estudyante sa anumang injury dulot ng aksidente kahit habang nagtatravel pa by land or sea. O kaya kahit nasa commercial flights bilang pasahero. Covered din ito ang mga injury dulot ng pagkakalunod, dog bites, snake bites at natural calamities. Aba nga, ay ayos din hanggang kailan naman yan effective? Nay, simula pa noong August 15, 2022 ng alas 12 ng tanghali hanggang August 15, 2023 ng alas 12 ng tanghali ay maaaring magamit ang student insurance. Kabilang sa benefits at coverage nito ay ang accidental death and disablement, permanent total disability due to accident, unprovoked murder and assault, accidental medical reimbursement, daily hospitalization income confinement benefit due to accident or illness, maximum confinement of 30 days, bereavement assistance benefit due to sickness and accidents or accidental burial expenses, ambulance service assistance due to accident with receipt, medical reimbursement injuries incurred during school-related sports activities, general public liability bodily injury, general public liability property damage, at daily hospital income benefits due to accidents, illness, and COVID-19 infectious disease. Aba, maigi yan, anak. Pero alam mo, mas iigay ko ikay lalarga na at tanghali na. O mag-ingat ka na ka. Oo nga po pala, Nay. Sige po, paalam! Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa Batangas State University at ng himpilang ito. At kayo nga ay nakatutok pa rin dito lamang yan sa Bot State Ulat sa Umaga. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, negosyante sa Cavite, timbog matapos mamaril ng sasakyan. Para sa detalye ng balitang yan, narito si Winchell Tendano. Winchell, i-Bot State, ulat mo. Arestado ang 56 anyos na negosyanteng kinilalang si Edwin Hermino Guerrero matapos nitong barilin ang sasakyan ng lalaking nakaaway niya sa parking area ng isang subdivision sa General Trias, Cavite. Batay sa investigasyon, bandang alas 11 ng gabi, araw ng Sabado nang maganap ang insidente. Nagkaroon umano ng pagtatalo ang suspect at biktima matapos sitahin ng biktima si Guerrero na nagparada ng sasakyan sa harap ng kanilang bahay. Dito na tinutukan ng baril ng suspect ang biktimang kinilalang si Reynante Doliero at saka pinaputokan ng 3 beses ang sasakyan nito. Dahil dito ay naharap ang suspect sa kasong attempted homicide at ang baril na ginamit ay naka-turnover na sa Cavite Provincial Forensic Unit. Para sa Bot State Ulat, ako si Winchell Tandaan ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea.
Maraming salamat, Winchell Tendan. Ako, itong balitang ito naman para sa mga mahihilig maglaro ng lato-lato. FDA, nagbabala laban sa paggamit ng mga lato-lato na laruan. At upang idetalye sa atin ang buong impormasyon, narito si Melvin Dastas. Melvin, i-Bet State, ulat mo. Inilabas ng Food and Drug Administration or FDA ang isang babala tungkol sa paggamit at pagbili ng ilang uri ng laruan na lato-lato na hindi sumailalim sa kanilang pagsusuri. Sa opisyal na Facebook page ng FDA, ipinahayag nila na ilang klase ng lato-lato ay walang Certificate of Product Notification. Ito'y nangangahulugang hindi ligtas at tiyak ang kalidad ng mga laruan, partikular sa mga bata. Sinabi rin sa Public Health Warning Advisory na maaaring magdulot ng masamang epekto sa endocrine at reproductive ang mga kemikal na nakapaloob sa mga laruan na walang label o restriction. Nagbabala ang FDA na ang mga laruan at childcare article product na mababang kalidad at posibleng may halo ay maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan. Maaaring maapektuhan ng endocrine at reproductive system pati na rin ang paglaki. Samantala, maaari rin magdulot ng pinsala, pagkasakal ng mga ito dahil sa maliit o sira-sirang bahagi nito. Para sa Bad State Ulat, ako si Melvin Dastas ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, Melvin Dastas, at iyan ang unang pasada ng mga balita. Naku, huwag po kayong aalis dahil sa amin pong pagbabalik, hatid naman namin sa inyong ikalawang bugso ng mga balita. Kaya naman, manatiling nakatutok. Dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Narito ang ilang tagubilin sa oras ng lindol. Ang lindol ay isang sakuna na nagmumula sa pagyanig at pagbibitak-bitak ng lupa. Maraming pinsala at panganib ang maaaring gawin nito. Kaya't dapat alam natin kung anong mga hakbang ang nararapat nating gawin bago at pagkatapos ng lindol. Maghanda ng isang bag laman ng pangunahing pangangailangan na maaaring bitbitin sa oras ng pagyanig gaya ng mga delata, noodles, bigas, tubig, gamot at iba pa. Kung ikaw ay nasa loob ng isang gusali, manatiling kalmado at humanap ng lugar na malayo sa mga bagay na maaaring bumagsak. Takpan ang ulo ng iyong mga kamay, bahagyang yumukod at magtago sa ilalim ng matibay na mesa o kama habang nagpapatuloy ang lindol. Iwasang tumigil sa harap ng matataas na gusali, poste o mga puno na maaaring bumagsak. Kung ikaw naman ay nagmamaneho, huminto sa isang lugar na malayo sa mga bagay na maaaring matumba gaya ng mga poste at iba pa. Iwasang lumapit sa tulay at tunnel dahil maaaring masira mga ito habang papalakas ang lindol. Kung ikaw naman ay nakatira sa tabing dagat, maging alisto sa mga abiso mula sa local government unit dahil sa banta ng tsunami. Kung ikaw naman ay nakatira sa mataas na lugar, maging handa sa posibleng pagguho ng lupa. Suriin ang sarili at tingnan kung ikaw ay may pinsalang natamo sa katawan. Maging handa sa aftershocks na maaaring sumunod makalipas ang ilang minuto. Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Oras natin, 2 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. At kayo'y nakatutok pa rin sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea sa programang Bat State Ulat sa Umaga. At narito na ang ikalawang ratsyada ng mga balita. Bayan ng Teresa sa Rizal, idineklarang NPA free. Driver patay matapos mahulog ang minamanehong trailer truck sa bulubunduking bahagi ng General na car. Aabangan mamaya sa balitang Good Vibes, newlywed sa Lipa City, Batangas, pinagtagpo at itinadhana. At
At para sa balitang sports, Team Chu pinatumba si Ocampo sa unang round pa lamang ng kanilang laban. Sa pagpapatuloy ng ating maiinit na balitaan, bayan ng Teresa sa Rizal, idineklarang NPA free. Kinilala ang bayan ng Teresa bilang ikatlong munisipalidad sa Rizal na idineklarang insurgency free o malaya mula sa presensya ng komunistang New People's Army o NPA kasunod ng munisipalidad ng Baras at Tanay nitoong Hunyo 9. Kasunod ito ng ceremonial signing ng Memorandum of Understanding at ang deklarasyon ng Stable Internal Peace and Security na ginanap sa Inares Gymnasium sa nasabing munisipalidad. Ang seremonya ay pinangasiwaan ng Teresa Municipal Task Force to End Local Communist Armed Conflict sa pangunguna ni Municipal Mayor Honorable Rodeo N. De La Cruz. Una nang idineklarang may stable internal peace and security ang munisipalidad ng Baras at Tanay noong May 8 at May 29. Sa panahon ng kaganapan, isang pledge of commitment ang nilagdaan na nagbibigay diin sa matatag na paninindigan ng munisipyo laban sa armadong rebelyon. Ibang balita naman tayo, driver patay matapos mahulog ang minamanehong trailer truck sa bulubunduking bahagi ng General na car. Nasawi ang driver ng isang trailer truck na may kargang 2 backhoe matapos mahulog sa bangin sa bulubunduking bahagi ng Sitio Kagusisan na bahagi ng Barangay Magsikap sa bayan ng General Nakar, Quezon. Ayon sa report, dakong 2:00 ng hapon nang bigla umunong mawala ng kontrol ang driver ng trailer truck na siyang naging dahilan ng pagkahulog nito. Naipit sa loob ng truck ang driver na kinilalang si Christopher Lubang David, residente ng Malabon City. Bagamat naisugod pa sa pagamutan, idiniklara ring dead on arrival ang driver dahil sa pinsalang natamo nito. Nakaligtas naman ang pahinante ng truck na si Rodolfo Villasanta matapos itong tumalon palabas ng sasakyan. Samantala, narito naman ang balitang Good Vibes. Good news updates dito sa balitang Good Vibes. Nako ito, nakakatuwa ito. Newlywed sa Lipa City, Batangas, pinagtagpo at itinadhana daw. Viral ngayon ang newlywed sa Lipa City dahil sa mismong kasal nila nalaman kung kailan sila unang nagtagpo. Ayon sa pari, November 4, 2000 unang nagtagpo sina Marlon at Ken Lois kung saan sabay silang binyagan ng iisang pare. At ang akala pa ng couple ay una silang nagkita noong November 4, 2017. Ngunit ayon naman sa post ng Parish of Santo Niño de Lipa, noong tinanong ni Father na kailan sila unang nagkita ay sumagot ang dalawa noong November 4, 2017. At hindi kaagad sumang-ayon si Father sa dalawa dahil sa mismong misa ay ibinas ito sa baptismal certificate na kung saan sabay silang bininyagan ni Father Rodem Ramos. Hindi naman makapaniwala ang dalawa na sila ay sadyang itinadhana. Tunay nga namang may tamang panahon para pagtagpuin ang dalawang pusong nagmamahalan. Sadya nga namang maituturing ang galing talaga ng timing ni Lord. Samantala, narito naman ang ating sports balita. Sports Balita. Para nga sa ating sports balita, Team Chu pinatumba si Ocampo sa unang round pa lamang ng kanilang laban. Para sa balita ngayon, narito si Marwin Gonzalez. Marwin, Ibat State, ulat mo. Pinatumba ng Australian boxer na si Tim Tszyu ang boksingero ng Mexico na si Carlos Ocampo upang panatilihin ang kanyang interim WBO Super Welterweight na titulo. Sa loob ng unang round, inulan ni Tszyu ng mga suntok ang kalaban at tuluyan niyang napabagsak ito.
2 beses niyang sinalpok ang malalakas na suntok sa mukha ng kalaban at napabagsak ito sa loob ng 72 segundo. Samantala, wala namang suntok na naitulak ang Meksikanong boksingero. Nanatiling walang talo si Su sa kanyang 23 na laban kung saan mayroon siyang 17 na knockout. Kasalukuyang inaayos ng WBO ang laban ni Su laban sa Amerikanong boksingero na si Jermel Charlo na mayroong 35 na panalo, 1 talo at 1 draw at mayroon ding 19 na knockout. Para sa Bat State Ulat, ako si Maureen Gonzalez ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, Marvin Gonzalez. Samantala, narito naman ang ating ulat panahon. Ngayong araw po ng Martes, makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kasama ring pulu-pulong pag-ulan ang buong bansa. Samantala, wala naman pong nagkataas na gale warning kung saan. Kaya naman, maaari pong makamalaot ang ating mga kababayang mangingisda. Subalit, patuloy pa din pong pinag-iingat ang ating mga kababayan. Ang araw ay sumikat kaninang 5:29 ng umaga at inaasahan pong lulubog mamayang 6:25 ng gabi. Para naman sa ating latest foreign exchange rate update para sa palitan ng piso kontra US dollars, 55.81. Canadian dollar, 42.28. Singaporean dollar, 41.75. Saudi Riyal, 14.88. Euro, 61.06. Chinese Yuan, 7.83. At Japanese Yen, 39 centavos. At yan po ang mga balitang aming nakalap sa nakalipas na buong magdamag. Pinaka napapanahon at pinakabagong mga balita. Katuwang ang buong puwersa ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Nako, araw-araw niyo po kaming tutukan mula Lunes hanggang Biyernes. Tuwing umaga po 8 to 9 a.m. Meron po kaming programang Bat State Ulat. Sa umaga makakasama niyo po si Ma'am Lenny Ilaw at ang aming po mga reporter. Meron din po kami mga bagong reporter na inyong aabangan. Meron po tayong Marvin Gonzalez and the Angel Vidal. And also, kami po ay napapakinggan sa inyong mga radyo. Lagyan niyo lang po 96.5. Tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 5 po ng hapon, samahan niyo po kami. Kami po ay nakikita din sa inyong mga TikTok. Lagyan niyo lang po at WBX 96.5. And also, kung na-miss niyo ang aming balitaan, punta lang po kayo sa aming YouTube channel, 96.5 DWBX 96.5. Ayun. Ayan, at syempre, magsasama-sama nga tayo muli bukas alas 8 hanggang alas 9 ng umaga at pakaabangan po dahil sa mga susunod na linggo makakasama natin ang ating mga interns na siyang magbibigay ng saya sa atin. At syempre makikita nyo nga dyan sa ating Facebook page kung saan ina-upload natin ang ating mga daily memes. Ayan ay care of our interns. At abangan nga dahil may mga ilo-launch tayong program sa mga susunod na linggo. Muli ako po ang naging kabalitaan ngayong araw ng Martes, Lenny Ilaw. At ang inyong Kabat State Ulat, Raymar Barcelon. Susunod na ang Best of OPM Love Songs, kaya naman manatiling nakatutok. Dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Pursuant to the germane and existing provisions of the Republic Act 7722, the Commission on Higher Education mandated all higher education institutions to implement their fourfold functions, namely instruction, research, extension, and production. The Batangas State University, the National Engineering University Arasaf Nasugbu Campus, guarantees that the institution is gearing towards the attainment of these fourfold functions. Likewise, the College of Arts and Sciences, as one of the flagship colleges of the university, strives for excellence in the conduct of research and extension services.
Research. The College of Arts and Sciences continuously conducts researches relevant to the research thrust of the university, focusing on the fields of communication arts, criminology, fisheries and aquatic sciences, food technology, psychology, humanities and social sciences. Such researches generate high-impact research outputs for the utilization of the educational, communal, and industrial sectors. The college also boasts the roster of its faculty researchers who constantly conduct, present, and publish researches and who were recognized for their studies in various peer-reviewed journals, conferences, and symposia both in local and in international level. Extension Services. The College of Arts and Sciences is also committed in transforming its social responsibility into reality. The college develops and implements sustainable extension programs for its clientele and diverse stakeholders. The college's extension programs aspire to create an environment that fosters active participation of the university, government, non-government organizations, and industrial establishments in developing the marginalized communities, thus meeting the needs and improving the quality of life at the grassroots level. Here at the College of Arts and Sciences, we practice excellence. Halika na, ika'y sumama, magbibigay kami ng pag-asa, tutulong sa masa, bawat oras ay nakaangga. Iangat ang tinig ng kabataan, damhin ang himig ng karagatan. Sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the boys and rhythm of the sea. Boses ng Mat Stadium, araso na Subo ay naririto. Napapanahon, makabago at totoo ang hatid na serbisyo para sa inyo. Isyo ng bayan, talakayin at pag-usapan. Nangungunang radyong #1 sa 96.5.